Did you know mga kada na ang 19th century ang itinuturing na birth of surgery dahil noong taong 1818 unang na-perform ang transfusion of human blood. Noong 1846 naman, naitala ang first public use of ether as anesthesia na dinemonstrate sa isang surgery sa Massachusetts General Hospital in Boston. Ito ay ginamit sa isang removal of a neck tumor. Taong 1885 naman, ang first successful appendectomy na naitala sa Iowa. Sa pagpasok naman ng 20th century, ay nagkaroon ng mga major advances sa surgery na hindi lang nagre-resulta ng mga mas ligtas at mas effective but enables the treatment of a wider range of medical conditions. Year 1917, ang first documented plastic surgery na na-perform sa isang English sailor na nasunog ang mukha. Year 1967, ang first heart transplant surgery na ginawa ng isang South African surgeon na si Christian Barnard. At sa pagpasok naman ng 21st century, naitala ang mga mas maliliit na equipment na maaaring magamit sa mga surgery at allows surgery to be done on an outpatient basis kumpara sa noon na kailangan magstay sa hospital ng ilang araw o linggo. Year 2000, noong inaprobahan ng US Food and Drug Administration ang the Da Vinci Robotic Surgical System para gamitin sa prostate surgery, coronary artery bypass, and other surgical procedures. Taong 2010, ang world's first full-face transplant na naitala sa Spain. At last year lang, naitala naman ang first whole eye and partial face transplant sa NYU Langone Health, making it the first ever whole eye transplant and the first combined surgery of this kind. This only proves that surgery is a long way alive. Even before we existed, wow, you know! Very nice! Oh, diba? Wow, you know, mga kada. At dahil usaping surgery po tayo, makakasama po natin ngayong umaga ang pioneer and head ng Gynecologic Robotic Surgery Program ng dalawa sa pinakamalalaking ospital dito sa Pilipinas. At isa rin po siya sa Asia's 100 Most Inspiring People from Inspire Magazine. Please welcome Dr. Rebecca Singson. Hi, Doc! Good morning! I was the first head in St. Luke's, yes. Wow! Pero it's been 14th year na kami ngayon. Talaga? Yeah, 14 years we've been doing robotic surgery and still not a lot of people know about it, di ba? Oo nga. Oo, bakit ganun, Doc? Are people, medyo ano ba sila? Katulad ng mga kada natin, medyo hesitant sila kasi kapag naririnig yung word na robotic, agad-agad siguro ang nare-recall nila yung mga napapanood nila sa mga movies na talagang magwawala yung robot. Parang Terminator, ganyan. But can you explain to us kung ano ba talagang ibig sabihin ng robotic surgery? Well, actually, it's a robotic system where yung surgeon naman ang gumagawa ng surgery. Hindi gagalaw yung robot kung hindi ginagalaw ng surgeon. Kaya huwag kayong mag-alala kasi the robot won't go berserk, hindi ba? Kasi merong safety systems yan. So yung surgeon nakaupo sa surgical console. Tapos meron kaming binocular system na nakikita namin yung loob ng what's going on inside the abdominal cavity. Tapos, meron kang ayan. This is what's happening right now. Yes, oo. Meron kang parang video game, hindi ba? Meron kang ginagalaw. Yun yung panggalaw ng mga instrumento. Tapos yan, yung side duct. Yan ang pinaka mismo, yan ang yung mismo, robot. yung
robotic side system. cart. Yan yung side cart. Kasi yung robotic system, 3 parts yan. The side cart, the surgeon's console, and the vision cart. So yung side cart, yan yung dinadock mo sa pasyente. Gumagawa kami ng butas lang, no? So hindi super hiwa, hindi ba? Kung Ayun malaki palang butas. advantage. Yeah, kasi di ba kung halimbawa, kasing laki ng pakwan, yung bukol mo. Oo. Eh di mas malaki sa pakwan yung hiwa mo. Aray ko. O di ba? Para kang dinaing, hindi ba? Oo. So I love the term. di ba? Kaya nga naaawa ko sa mga pasyente, no, na hindi nila nalalaman na meron palang paraan na matanggal yung bukol nila ng 0.8 cm lang ang sugat. Wow. Hindi ba? So, stapler, hindi ba kalaki? Wow. Kasi laki ng staple, ganun lang. So, pag nakita mo, halos wala ka ng incision, hindi Pwede ba? po ba to sa mga sa mga deliveries ng babies? Ay, naku, kung pwede lang talaga. Ah! Ilabas ng robot ang baby kasi hindi siya hanggang ngayon, kasya. meron pa po ako ditong scar. Hindi kasya yung baby sa 0.8, hindi ba? Yun lang. Kasi ginagawa namin, pag malaki yung bukol, minomorcellate namin. Ano po yung sabihin? Yung parang carne norte, di ba? Yung parang dudurugin mo. There's a system for making the bukol smaller para magkasya sa maliit na incision. Minsan mas matagal pa nga yun. Parang pinupulbos Meat grinder, para parang- you can extract it Extract through a it. small Incision. incision. Oo. Hindi naman pwede gawin sa baby. Hindi nga. Kaya nga, hindi nga pwede i-robot si baby kung pwede lang Buti na talaga. lang, kung hindi may inggit ako, pababalikin ko sila sa tiyan ko para magawa yun. Maliit na lang yung Oo. Kasi po, yung robotic arms are much smaller, much thinner, so they can do the job That's without a right. big incision. Yung robotic arms, ang hawak niya, yung robotic instruments. So we attach the robot arms to the holes that we punch, and then we put in the Galing. instruments inside. So yung mga instrumento, super liit lang, tapos gumagalaw siya with 7 degrees of freedom like the human hand, di ba? ang galing. Kakaiba yan sa laparoscopy. O ano naman po yung O laparoscopy? yung laparoscopy, maliliit din na butas, 'di ba? Very very common na yung mga gallbladder, tinatanggal Yung mga ng stones, Oo, di ba? yung mga ganyan, 'di ba? Pero ang laparoscopy, open close lang ang kaya niya. Hindi niya kayang gumalaw ng rotation, no? Eh pag nagtatahi ka, halimbawa nagtanggal ka ng myoma, tapos may uka yung uterus, tatahiin mo yun hanggang masara mo yung ukang yun, hindi ba? So it's a very rotational movement. So talagang pinaka-best dyan ang robot. Pero may options po ba tayo kung gusto natin laparoscopic Yeah. or robotic? Or Meron naman. depende sa kaso. procedure na kakailangan? Yes, kasi pag halimbawa, yung myoma mo beyond 5 to 7 cm, medyo malaki na yan na gawing laparoscopically, no? So, perfect na yan for robot, no? Especially if it's tatanggalin mo lang yung bukol, myomectomy, kayang gumano ng mga instrumento ni robot, hindi ba? At saka yung isang diferensya ng robot at laparoscopy, ang laparoscopy, iisa lang ang mata. Nakapagbaneho ka na ba ng iisa ang mata mo? Walang depth perception. Exactly, Parang hindi mo alam kung gaano kalayo pa. Yung layo, hindi ba? So, tapos nag-opera kami ng lap. We look through a screen, no? So, parang TV screen, monitor, two-dimensional. So, talagang walang depth perception. Bukod doon, baliktad pa lahat ng galaw mo. Kasi pag pinasok mo yung instrumento sa tiyan, tapos gusto mo itama forward, you have to move the instrument backward. Hindi ba? Kasi may fulcrum effect dito sa abdomen Gusto mo itama sa left, i-move mo yung instrument sa right. So, counterintuitive lahat ng galaw sa lap. So, pag mas complicated ang surgery, dapat robot kasi unang-una nakaupo yung surgeon Yes. Hindi ba? So parang kahit matagal ang surgery, kahit complicated, relaxed yung surgeon, natatanggal mo yung fatigue factor, di ba? Oo. Pero affordable naman po ba Well, ang robotic surgery? alam mo, the more hospitals invest in it, the more magkakaroon ng competition sa pricing, hindi ba? Because right now, we only have 2 hospitals
offering this. So, we need more. Actually, more para bumaba yung presyo. More na. Oo. Ang first na nag-invest was... Without mentioning the names? Ay, oo. Basta, 4 na. May isang government hospital na nakabili na ng robot. Wow. Tapos, out of the 4, etong 3 to, talagang latest model ang binili. Yung ngayon palang i-introduce sa Philippines na latest model. So, okay, give us an idea naman, Doc. Ano po bang mga kinds of procedures ang pwedeng gamitan ng robotic system? And give us a ballpark estimate kung magkano. No? Okay. Alam mo naman mga kada natin, magkano naman yan? Kailangan tayo magbigay ng presyo. Or idea man lang. Well, okay, kasi syempre yung mga high-end hospitals ang merong robot, hindi ba? Plus, actually one government hospital Correct. meron na Opo. rin. So, kung ihahambing mo sa open surgery, siguro mga 3 times more ang presyo ni robot. Kung ihahambing mo sa laparoscopic surgery, doble or more. Ganon. So, may kamahalan talaga meron siya. siyang kamahalan. Pero di ba pag mahal, mamahalin mo. Pag mura, mumurahin mo, di ba? Kaya okay na din. At saka, siguro, dahil maliit lang ang butas, maliit lang ang incision, mabilis din ang recovery time. Yan ang point. Kasi ako, syempre, hanggang dito yung hiniwa sa akin. 6 months talaga akong nagre-recover. Imaginein mo yung pain post-operatively Yes. ng ganyan. Oo. Buti nga kung ganyan kung ganun. Naku. Hindi ba? Hindi ako ka pumayag. magbibikini. Hindi ba? Tapos yung chances mo na magka-infection after the surgery. Tapos yung post-operative adhesion, syempre pag may hiwa kang ganyan, yung bituka talagang didikit dun sa scar, hindi ba? And not to mention the scar formation. Tapos di ba pag na-opera after 1 week, ugod-ugod, nandyan pa sa Opo. wheelchair, pagpunta sa Yes. clinic. Yung robot, kinabukasan, nagpupumiglas ng umuwi yung patient. In 4 days, nagmomoling na, hindi ba? Very, very small blood loss, tapos minimal pain. Para ka lang daw nag-100 sit-up, sabi ng pasyente ko. Tapos, pagpasok mo uli doon, after even a hysterectomy, kala mo walang nangyari, walang dikit, walang post-operative adhesion. So, mas maganda yung clinical outcomes, di ba? So, right now, Doc, ang applications nito are for gynecological procedures. Actually, nauna ang Euro kasi gold standard na ang robotic surgery for prostate cancer. Okay. So, 1 year ahead sila sa amin nag-start dito sa Philippines, and then the year after, yung gynecologic program na buhay. Pero now, actually, even then, surgeons are doing it, especially for colorectal cancer. So, and then now they're doing it even for kidney transplant, no? Yung mga ganyan. So, napakaraming uses niya. Yung mga may bukol sa abdomen, lalong-lalo na reproductive organs, if it's a myoma, kahit endometrial cancer with lymph node dissection, nagagawa namin robotically, mga ovarian cyst, ganyan, hysterectomy. Basta, pag takot yung pasyente sa surgery, sinasabi ko, alam mo, hindi ka naman kailangan magpabukas hindi ba? Meron namang minimally invasive na parang halos walang nangyari sa buhay mo, hindi ba? Ang galing. Ang galing talaga ng mga technological advances na wag tayo mag-alala because a human is still behind it naman, mga kada. Tama. Diba? Kaya, mga kada, nag-change ba ang inyong mga mind? Maybe, Kahit hindi kailangan. pero mag-ipon-ipon po tayo, ha? Dahil sabi nga ni Doc, mga 3 times, 4 times po. More expensive, but also consider all the advantages din Yes. naman. Lalo na kung halimbawa negosyante ka. O yung oras na mawawala sa'yo, hindi ka makapagtrabaho, hindi ba? You have to look at the cost effectivity of Correct. that, di ba? Oo. Katulad ko, 6 months akong no work, no Oh my pay. God, that's really long. Ouch talaga. Ouch. Kaya maraming salamat, Doc Rebecca Singson, for that very wonderful update on our medical procedures. At saan po ba kayo mahanap ng ating mga kada? Well,
St. Luke's Global City, sa Makati Medical Center, at saka sa Asian Hospital and Medical Center. May clinic ako sa lahat ng hospital. At sa Instagram, dr.dr.Becky Singson, B-E-C-K-Y. Salamat, Doc Becky! Napaka-invaluable po ng info na ipinhatid niyo sa amin ngayong umaga. Ngayon, we shall ask our medical professionals about that the next time we ever need a surgical procedure. Oo. Diba? Kung pwedeng wag nang biyakin. Oo. Diba? May robotic procedure po ba siya? Robotic. Dapat meron. Maraming salamat, Doc Becky! Mga Kanet 25, this is Pia Guanyo Mago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!